Ayan, blessed morning po sa ating lahat. Wow, ang tahimik naman po natin. Pwede po bang lahat po tayo ay tumayo? And if we happen to see empty seats in front of us, pwede po bang move forward na lang po tayo? This way, habang tayo po ay nagpupuri at sumasamba, hindi na po tayo masyadong madidisturb. Dahil may mga papunta pa po. Amen? Amen. Pwede po bang libutin natin ang congregation at batiin po natin ang bawat isa ng maligayang linggo. Maligayang linggo po sa ating church. Ayan, magandang umaga and blessed Sunday po ulit sa bawat isa. Amen, amen. Are we blessed this morning? Of course, unang gising at binigyan po tayo ng Panginoon ng another chance to live. Amen? Amen. Familiar na po tayo sa story ni Abraham and Isaac in Genesis chapter 22 where Abraham's faith was tested. Natatandaan po natin yung kwento po na tinatest po yung faith ni Abraham na sinabi ng Panginoon na give your son, your only son, your most precious son, Isaac, to me as a burnt offering. Amen? Yung story na po yon, hindi ko na po i-elaborate, alam na po natin yon. Pero sa kaganapan po yon, alam nyo, the day after Abraham received God's instructions, the next morning, Abraham got up early. Immediately, Abraham obeyed God. Ang nakita ko po doon sa nangyaring kaganapan na yun is not Abraham's sacrifice, but Abraham's obedience. Amen. Hindi po tayo narito dahil simply because it's a Sunday. Nandito po tayo because we obey God's word to honor Shabbat. Amen? Amen. It's obedience. Obedience is better than sacrifice. What's the sacrifice without an obedience? It's useless. At sa oras po nito, habang tayo po ay patuloy na dudulog sa presensya ng Panginoon, we make sure na hindi lang tayo basta nakikinig, but we listen, we worship, because this is what God wants us to do. To worship Him for who He is, and to worship Him for what He has done. So pwede po bang sa oras na to, kanya-kanya po tayong pagdudulog sa ating Panginoon? Kausapin po natin ang Panginoon. Let us connect to God. Lord, kami po ay lumalapit, Panginoon. We come to you, Panginoon, before your presence, Panginoon. Lord, we humble ourselves before you, Panginoon. We fully commit this service to you, Panginoon. Lord, bless this service. Bless each soul, Panginoon. Lord, we pray for an outpouring of your presence, Panginoon. We pray, O God, for your word to manifest, for your presence to be in this place, for you, O Holy Spirit, to take over this place, O God. Lord, kung may nakikita man pong bahid ng karumihan, bahid ng kasalanan, Panginoon, Lord, we pray that you forgive us. Forgive us, Father, and make us worthy, pleasing, holy before your name, before your glory. Lord, maraming salamat sa araw na to, for this is an opportunity to worship you. Truly, God, obeying you brings gladness, brings joy in our hearts, Panginoon. And Lord, we pray, Panginoon, na magpatuloy, Panginoon, ng iyong kalooban sa aming buhay. Lord, just continue to manifest in this place. Lord, continue to pour out your presence, your wisdom, your word, your presence, oh God. Lord, maraming salamat, Panginoon. And as we worship you, teach us how to worship you with righteousness. Teach us how to worship you with full gladness, oh God. Lord, we just want to honor your name. We glorify your name. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ang Diyos ay mabuti. Amen po ba?
Alam ko sa pagpasok ng 2025 na to, ang dami nang nakaranas ng pagsubok. Pero still God is good. Amen. Sa kabila ng lahat, makikita mo pa rin yung kabutihan ng Panginoon sa kabila ng problema natin. Amen? Amen. Kaya wala tayong ibang pupurihin sa araw na ito kundi ang ating Diyos na makapangyarihan at pinakamabuti sa lahat. Amen. Basahin ko lang po mga awit, 47 verse 6 to 8, ay verse 6 to 7. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ang hari, siya ay papurihan. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa. Awitan, purihin ng mga nilikha. Kaya tayong lahat na may hininga sa umagang ito, gamitin po natin yung hininga na yan para magpuri sa ating Panginoon. Amen? Binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na mabuhay. O meron pa tayong chance para purihin ang ating Panginoon. Amen? Amen. Kaya sa umagang ito, enjoy natin yung presence ni Lord. Enjoy natin yung kabutihan ng Panginoon. Pagkat ang ating Diyos ay tapat kailanman. Amen? Hallelujah. O purihin ka aming Panginoon. Kay sarap magpuri, sumamba sa ating Diyos. O kay sarap pumawi, sumayaw sa ating Diyos.
Kamanghamanghang pag-ibig, lampas langit sa aming tumukos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit niyaya mo'y binuhos. Kamanghamanghang pag-ibig, lampas langit, kami minahal mong lubos. Aming itatangkay ang ngalan mo, Jesus. Yes, Lord. Tinatanggap ka namin, Panginoon, sa lugar na ito. Hallelujah. Hallelujah. Oh God, Panginoon, sa oras na ito, o sa araw na ito, Panginoon, Lord, kami nagpapasalamat ng lubos, Panginoon, dahil ikaw ang aming Diyos na tapat kailanman, Panginoon, Lord God. And Lord, nga wala kaming ibang nais, Panginoon, sa aming buhay, kundi ikaw lamang. Lord, na wala kaming ibang hinahanap, kundi ang presensya mo lamang, Panginoon. Dahil sa iyo lamang namin matatagpuan yung kapayapaan na aming hinahanap, Panginoon. And Lord, thank you dahil sa kabila ng aming pagkukulang, Panginoon. Lord, hindi mo yung tinitignan, Panginoon. But Lord, ang tinitignan mo sa umagang ito, Lord, yung puso namin, Panginoon, na nagpapakumbaba sa iyong harapan. Yung puso namin, Panginoon, ang hinahanap ay ikaw lamang, Panginoon. Kay Lord, sa oras na ito, narito ang aming awit para sa iyo. Narito ang aming tinig para sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Tinig mo ay aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap. Sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, tanging laan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili, walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawi nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iyanay. Panginoon, ikaw ang kaagapan. Kabutihan mo sa akin di nagkukulang. O
sa krus, ako'y iyong pinalayan. Jesus, ako'y aawi ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo mamamalagi sa'yo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Ako'y natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawi ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Ako'y natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawi ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko ikaw, hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dangkilain magpagkailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Tataas ang ngalan mo, Ama. Salamat
kaming ibang itinataas sa lugar na ito, Panginoon, kundi Ikaw lamang, O Diyos. Aming Diyos na mabuti sa lahat, Panginoon. Hallelujah, come on, church. Pwede po ba sa oras na ito, buksan mo yung bibig mo, ilakas mo yung tinig mo para sa Panginoon. Kung gusto mo magpasalamat sa lahat ng ginawa niya, sa kabutihan niya, sa lahat ng panalangin na sinagot ng ating Panginoon, ang Diyos ay mabuti. Nararapat siya sa araw na ito. Nararapat siya na siya ay iyong purihin. Nararapat siya na siya ay iyong dakilayin. Hallelujah! Oh, purihin ka sa lugar na ito, Panginoon. Lord, nararapat ka sa lahat ng papuri. Lord, nararapat ka sa lahat ng pagsamba, Panginoon. Oh, dinadakilangan namin sa lugar na ito, Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Oh God, purihin ka, Panginoon. Tinataas ka namin, Panginoon. Hallelujah! Oh! Yes, Lord. Lord, narito ang aming awit para sa iyo, Panginoon. Narito ang aming pagsamba. Nararapat ka sa papuri. Luwalhati at magsamba. Jesus, ika'y dakilain. Magpakailanman. Nararapat ka sa papuri. Luwalhati at magsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Come on, church, let us give our best clap offering to our Lord Jesus Christ. Hallelujah! Oh, we worship you in this place. We exalt you, Lord. Hallelujah. Lord, you are good. You are good. Hallelujah. Oh God. Lord, we are so blessed, Panginoon. Dahil kasama ka namin lagi, Panginoon. Lord, salamat dahil sa araw-araw ng aming buhay, lagi mo kaming sinasamahan, Panginoon. Kaya Lord, nararapat ka, Panginoon, na ikaw ay sambahin sa araw na ito. Hindi lang sa araw na ito, Panginoon, kundi sa araw-araw ng aming buhay. Lord, nararapat ka na tumanggap ng papuri na galing sa aming puso, Panginoon. Lord, na hindi lang, Panginoon, sa mga blessings mo kami dapat magpasalamat, kundi pati sa mga lahat ng pagsubok, Panginoon, na aming pinagdaraanan. Lord, thank you. Dahil lagi mo kaming pinapalakas, dahil lagi mo kaming pinapatatag, Panginoon, Lord God. And we worship you for who you are and what you have done sa buhay namin, Panginoon. And Lord, lahat ng ginawa mo sa amin, Panginoon, ay kamangha-mangha, Panginoon. At walang makakapantay nun, Panginoon, Lord God, sa kabutihan mo, sa katapatan mo sa amin, Panginoon. Lord, ikaw ay makapangyarihan sa lahat. At ang araw na ito ay para lamang sa Diyos. Ang araw na ito ay para lamang sa Kanya. Kaya, yung titig mo, yung bibig mo, nararapat yan para sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Alam ko, hindi lang kami na nasa harapan nakakaranas ng presensya ng Panginoon. Hindi lang kami nakakaranas kung gaano kabuti, kung gaano yung pagmamahal ng Panginoon. Alam ko lahat tayo nararanasan lahat yan. Hindi lang ako nakakaranas kung gaano kabuti ang Panginoon. Na-overwhelm ako sa umagang ito. Kanina pa, first service pa nararamdaman ko na, naranasan ko yung pagkilos ng Panginoon and lalo na yung presensya niya. Yung presensya niya nasa ating kalagitnaan. At kung hindi mo yun maramdaman, kapatid, just talk to God. Just talk to God. Kasi kami na nandito sa harapan, ramdam na ramdam namin ang presensya niya. And grabe yung pagmamahal niya. Kung iisipin natin, lahat ng pagkukulang mo, lahat ng pagkukulang ko, lahat ng pagkukulang natin sa Diyos, ay pinupunuan niya yun. And lahat ng panalangin natin,
ay ibinibigay niya. Ibinibigay ng Panginoon lahat ng kailangan mo, lahat ng kailangan natin. Kaya sa araw na ito, deserve ng Panginoon na siya ay itaas. Deserve ng Panginoon na siya ay iyong purihin. Hindi kami na narito sa harapan, kundi si Lord lang. I-focus mo yung isip mo sa Panginoon. Hindi kami yung makita nyo, kundi ang makita nyo kung gaano kabuti ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Oh, salamat Panginoon! Dahil meron kaming Diyos na matatakbuhan. Meron kaming Diyos na laging nagpapatawad. Meron kaming Diyos na hindi tinitignan yung nagawa namin. Meron kaming Diyos na naglilinis sa amin. At nang malaya kami na lumapit sa iyo, salamat sa cross na yan. Dahil pinalaya mo kaming lahat na narito para malaya din kami na magpuri at itaas ang ngalan mo. Malaya kami na maabot ang presensya mo. O Panginoon, punuin mo ang lugar na ito ng iyong presensya na lahat kami, Panginoon, ay mapupuspos, Panginoon, sa umagang ito. Pero Lord, walang hanggang pasasalamat, Panginoon, dahil ikaw ang aming Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang aming Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Lord, sa iyo ang lahat. Nararapat ka talaga, Panginoon, sa araw na ito. Kay Lord, to yours, all the glory, honor, and thanksgiving, O God. O, tanggapin mo, Panginoon, ang aming alay sa iyo. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you, God. Hallelujah. Thank you, Lord. And this is our prayer, O God. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Amen. Sino dito sa tingin mo na-bless si Lord kaninang nag-worship ka? Na-bless mo si Lord? Yes? Do you think napangiti mo si Lord kanina? Ha? Amen. Di ba lagi po pong sinasabi po sa inyo, every time we come to the Lord, every time we worship the Lord, you always give your best. Never, never po natin natitipirin si Lord. You know why? Kasi never na tinipid tayo ng Diyos. He gave His all for you and me. Kaya si Lord, He deserves all the glory. He deserves all the thanksgiving. He deserves all the praises. Even the very life that you have. Even the very life that I have. He deserves it. Amen? Amen po ba? So before we tayong maupo, pwede bang malakas na palakpak at pasasalamat sa ating Panginoon? Kay Lord lang. Lord, this is for you. Oh, hallelujah, we bless your name. Oh, we give you thanks, we give you praise, Lord Jesus. You are good. Yes. You are faithful. Yes. You are true to your word. You are God who never changed. A God who is always gracious. A God who is always faithful. You deserve our thanksgiving. You deserve our praises. You deserve, Lord God, our worship and adoration. We revere before you, God. Receive the worship of your people. Receive the praises of your people today, oh God. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You alone are worthy of all glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name, amen. Amen. Praise the Lord. Amen. You may be seated in the presence of God. At nasa last Sunday of January na tayo. Where did January 1 go? Ang bilis po, ano? Talagang, hindi po titigil ang panahon. Pero ang maganda doon, hindi rin po tumitigil ang Diyos na kumilos sa ating buhay. Amen po ba yun? Praise God. So tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos at bago ko i-share po sa inyo yung message para sa ating lahat, meron po akong kwento sa inyo. Meron po akong kwento. Hindi po ito joke-joke. Pero may matututunan po tayo dito na lesson. Meron pong mag-ina na camel. Okay? May mag-ina na camel. Ngayon po, yung anak na camel, sabi niya, Nay, sabi niya, bakit po ang kakapal po ng ating mga pilikmata at ang hahaba? Okay.
Sabi niya, anak, alam mo ba, kaya makakapal ang ating mga pilikmata at mahaba yan para kapag may sandstorm, ay naiingatan at napoproteksyonan ang ating mga mata. Ay, ganun po ba, Nay? Naku, kaya pala ganito ang ating mga pilikmata. Sabi niya, Nay, may tanong pa po ako. Nay, bakit ang haba po ng ating mga paa, ang ating mga binti? Sabi niya, alam mo ba anak, na kaya nilikha ng Diyos na ganito ang ating mga binti upang kapag tayo ang naglakad sa disyerto ay hindi lulubog ang ating mga binti. Sabi niya, ay, ganun pala. Ang galing naman. Sabi niya. Tapos, Nay, may tanong pa po ako ulit. Sabi nung nanay, ang dami mo namang tanong, anak. Sabi niya, Nay, pasensya na kayo. Pero, ang tagal kong iniisip, bakit po tayo may bukol sa likod? Tapos sabi niya, sabi ng nanay, anak, alam mo ba na yung sinasabi mong bukol sa likod natin, yan ay malaking refrigerator. Lagayan niya ng tubig. Dahil kapag sa disyerto, walang tubig. Kaya kailangan may reserve tayo lagi. Para kapag nauhaw tayo, hindi tayo madidehydrate. Sabi niya, ay, ang galing naman. Sabi niya, Nay, may tanong pa po ako. Ano na naman yung tanong mo? Nay, bakit yung ating mga balat ang kakapal? Tapos yung balahibo natin talagang siksik. Sabi niya. Sabi ng nanay, anak, alam mo ba kung bakit makakapal ang ating mga balat at siksik ang ating mga balahibo? Dahil ito ay protection sa atin kapag napakainit ng panahon sa disyerto at napakalamig din sa disyerto. Ay, ganun po ba, Nay? Grabe pala, no? Grabe palang pagkalikha ng Diyos sa atin. Sabi niya, Nay, last na lang po na tanong. Sabi niya, ano yun, anak? Nay, naisip ko lang, ano pong ginagawa po natin dito sa Manila Zoo? Ay? Okay. So, ano makikita natin doon? Nilikha ka ng Diyos. The Lord designed you kasi may purpose ka. Pero kapag yung purpose na yon sa buhay mo ay hindi nangyayari because nasa maling lugar ka, useless ang pamumuhay mo dito sa mundo. Kasi ang bawat nilikha ng Diyos, may purpose yan. Sabi mo sa katabi mo, may purpose ka sa buhay mo. Amen. O, diba? Ang galing, no? Okay, now, punta na po tayo sa message. Ang message po natin sa umagang ito ay crossover to take over. Okay? Kailangan mong tumawid para ikaw ay masakop mo, no? Kailangan mong tumawid para ma-take over mo or ma-overtake mo, magawa mo, maranasan mo kung ano yung plano ng Diyos sa buhay mo, sa buhay natin as a congregation ng House of Prayer. Basahin po natin ang Joshua chapter 1 verses 1 to 11. Ang magbabasa lang po nito, yung makakaranas ng blessing ng Lord sa taon na ito. Ang magbabasa lang nito, ito yung mabubuhay ng matagal at pinagpala. Amen. Ang magbabasa lang nito, yung makakatanggap ng blessing ng Lord sa taon na ito. Amen. Okay. O sige, basahin na natin. After the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spoke to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant, saying, Moses, my servant, is dead. Now, therefore, arise, go over this Jordan, you and all these people, to the land which I am giving to them, the children of Israel. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you, as I said to Moses, from the wilderness and this Lebanon, as far as the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites and the great sea toward the going down of the sun shall be your territory.
no man shall be able to stand before you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you nor forsake you. Be strong and of good courage, for to this people you shall divide as an inheritance the Lord which I swore to their fathers to give them. Only be strong and very courageous, that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may prosper wherever you go. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For when you will make your way prosperous, and then you will have good success. Have I not commanded you? Be strong and good courage. Do not be afraid, nor be dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go. Then Joshua commanded the officers of the people, saying, pass through the camp and command the people, saying, prepare provisions for yourselves, for within 3 days you will cross over this Jordan to go in to possess the land which the Lord your God is giving you to possess. Let us all pray. Heavenly Father, we come before you in the name of our Lord Jesus Christ. Oh Lord, we just humble ourselves before you. We acknowledge and we recognize, oh God, that apart from you, we cannot do anything. Lord, we ask by the power of your Holy Spirit to illuminate your word, to guide us, oh Lord God. Lord, open our spiritual eyes, our spiritual heart, our spiritual ears, even our minds, oh Lord God, that as we receive your word, we receive it with faith, oh God, believing and knowing, oh Lord God, that whatever you promise, Lord, you are faithful. You will fulfill it, oh God. Lord, dalangin din po namin, Panginoon, na walang ibang maitaas, walang ibang makita, Panginoon, kundi kayo lamang, Panginoong Jesus, na Lord, na nagbigay ng buhay at kalayaan sa bawat isa sa amin. Lord, pagpalain niyo po ang inyong salita, ang congregation, O Lord God, ang bawat isa na makakarinig ng inyong salita. We honor you. This we pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. So ito po yung message or ito yung mensahe ng ating Panginoon kay Joshua nung si Moses na po ay namatay, wherein he will continue the journey. Alam niyo po, one thing about God, kapag nangako ang Diyos, matapos man yung buhay ng unang leader, ipagpapatuloy pa rin ng Diyos yan. Kasi hindi natatapos or hindi natitigil ang pangako ng Diyos kapag wala na yung unang sinabihan niya. We have to remember, no, kung titingnan natin yung background ng buhay ng mga Israelites, ano po, in the past, sabi niya, God made a covenant with Abraham, which was passed on, next slide, to Isaac, Jacob, and the 12 sons of Jacob, yung Israel. Dito pa lang po makikita natin, and dito yung Abrahamic covenant. Ito po yung nangako ang Diyos kay Abraham pa lamang. Pero ito, tinutukoy na dito si Joshua. Marami ng generations ang dumaan, pero ang Lord gusto niya pa rin tuparin ang pinangako niya kay Abraham. Ano man, ang dami ng mga nangyari in the past, pero gusto pa rin tuparin ng Diyos sa buhay ng mga Israelita. And the same thing din with us. Sino dito ang ganda-ganda ng 2024 mo? Sino dito may mga pinagdaanan sa 2024? Amen? Pero sa kabila ng lahat, nakatawid pa rin tayo. Sa panibagong taon, andun yung biyaya, andun yung pag-iingat, andun yung paggabay ng Diyos sa ating lahat. Amen po? And this year, 2025, mag-e-end na ang first month
Pero ang dami ng mga challenges, ang dami ng mga pagsubok na dumadaan. Pero kapag pinangako ng Diyos, tutuparin niya. Kahit ilang taon man ang lumipas, ilang panahon at oras ang dumaan, He will always fulfill His promise. He honors His word. Why? Because He is a faithful God. He is the same yesterday, today, and forever. Amen. Minsan, nangako ang Diyos sa atin. Minsan nakakalimutan na po natin pero si Lord, hindi niya kakalimutan ang kanyang pangako. Kahit minsan pasaway, kahit minsan matigas ang ulo, pero si Lord, He will always honor His word. Ganon katapat ang Diyos na pinaglilingkuran po natin. Amen? In Genesis chapter 12, verses 1 to 3, nandyan po yung Abrahamic covenant. Sabi niya, "Now the Lord had said to Abram, get out of your country, from your family, and from your father's house, to a land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great. And you shall be a blessing. I will bless those who bless you, and will curse him who curses you. And in you all the families of the earth shall be blessed." Amen. Are we part of all the families of the earth? Amen. Therefore, sabi ni Lord, all the families of the earth shall be blessed through you. Therefore, kasama tayo doon. Amen. Amen. So God is good. Abrahamic covenant. Now, na-fulfill ba kaagad? Hindi. After approximately 400 years, Israel was delivered from their slavery in Egypt, led by Moses. The people of Israel left Egypt and came to Mount Sinai, where Israel received God's covenant. Ang story nito, later on makikita natin yung illustration na hindi agad na fulfill yung pinangako ng Diyos. Pero tutuparin niya kasi tapat siya. Nagkaroon ngayon ng famine. Lumabas ang family ni Jacob from Canaan, the land of Canaan, and they went to Egypt. Diba? Naalala nyo nung taggutom, panahon ng taggutom, kailangan nilang pumunta sa Egypt para bumili ng grains during the time of Joseph. And so, pumunta na sila, lumipat na sila doon, around 70 people during that time. Pero, umabot sila ng 400 long years in Egypt. And the people, nakakaranas na sila ng slave, yung work, sa work nila, parang slave na yung nararanasan nila. And so, they cried out to the Lord. Kaya nga po, sabi dito, led by Moses, the Lord commanded Moses to bring the people out of Egypt and bring them doon sa Mount Sinai na yon, that they may worship God. Now, Exodus chapter 19, 5-6, sabi niya, "Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all people. For all the earth is mine, and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words which you shall speak to the children of Israel." Grabe, no? Talagang favored ang Israel. Minsan iniisip ko, Lord, ang tigas-tigas ng ulo nila, hindi sila naniniwala sa'yo. Bakit hindi na lang kami yung pinili mo? Di ba? Minsan isipin natin, bakit hindi na lang Philippines? Gan. But anyways, choice ng Lord yan eh. Di ba? Decision ng Diyos yan. And He knows exactly what He is doing. Pinili niya yung matitigas ang ulo para mapatunayan ng Diyos na kahit gaano katigas ng ulo ng mga mamamayan ng Israel, mananatili pa ring tapat ang Diyos sa buhay nila. Hanggang sa panahon natin, bakit hanggang ngayon, andyan pa rin ang Israel? Pagka dami-dami, pagka laki-laki ng mga nations around it, bakit hindi sila nasusupil? Because the Lord is fighting for Israel. His chosen people, His chosen nation. Man, magbago man ang panahon, pero ang pangako ng Diyos mananatiling siya.
mananatiling tapat. So God commissions Joshua's work and promised a land to him and all Israel. So ito na, binigay na ng Diyos yung responsibility na i-commission na si Joshua. Okay, Joshua, wala na si Moses, my servant, no? So, ikaw, kailangan mo nang tumayo. Kailangan mo nang i-lead ang congregation, ang aking mamamayan, doon sa lupang pangako na ibinigay ko pa noon. Ipinangako ko noon. At maniwala ka, sabi niya in verse 3, every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you, as I said to Moses. Hindi pa sila nakakarating, pero sabi ng Diyos, binigay ko na sa iyo. Binigay ko na sa mamamayan ko. Grabe no, yung pangako ng Lord. Kahit hindi pa sila nakakarating, pero andun na. Tanggapin mo na yon and you have to act on it. Alam niyo po yung word na Jordan, I think na-share na ni Bishop ito before. It means to descend. It means humility, to die to ourselves. Kasi may assurance na si Lord na si God binigyan na ng assurance si Joshua that he will receive victory, that they will have victory. Pero kailangan nilang magpakumbaba. Kailangan nilang bumaba at magtiwala sa Diyos na nangako sa kanila. Amen. Okay, so God assured Joshua the victory because he has a calling. May pagtawag ang Diyos sa buhay po ni Joshua. Kaya nga, binigyan siya ng assurance. Sabi niya, Joshua 1:5, no man shall be able to stand before you all the days of your life. Buong buhay mo, walang sino man na kakayanin kang talunin all the days of your life. As I was with Moses, kung kailan yung mga panahon na sinamahan ko si Moses, sasamahan din kita. So I will be with you. I will not leave you, hindi kita iiwanan, hindi kita tatalikuran, nor forsake you. Pero ang sabi ng Lord sa verse 7, only be strong and very courageous. Kailangan mo lang maging matatag, kailangan mo lang patibayin ang kalooban mo, that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it, sabi niya, to the right hand or to the left. Mag-focus ka lang. Kahit anong mangyari, may mga disturbances dyan around you, they cannot touch you. Just focus doon sa goal, mag-focus ka doon sa plano ko para sa iyo, para sa inyo. Huwag kang matakot. Just be strong. Just be courageous. That you may prosper wherever you go. Di ba ang sarap ng pakiramdam ng ganito, na may assurance si Lord sa buhay natin, na kahit anong mga pagsubok, anumang mga trials, anumang mga discouragement na kakaharapin natin, pero dahil nangako si Lord, tutuparin niya yon. He will fulfill. Pag pinangako ng Lord, sinabi niya that you have received your healing, you are healed, you are healed. Kapag pinangako ng Lord, my plan is to prosper you and not to harm you. Kahit anong mga challenges yan, along the way, God will still fulfill it. Kasi tapat siya. Hindi porket may mga challenges na sa buhay po natin, hindi na yun ang plano ng Diyos. Sometimes, yung plano ng Lord, ang daming mga balakid, ang daming mga tinik na kailangang isa-isa matanggal yon. And your faith needs to operate. Ang journey natin bilang mga mananampalataya, it's not a smooth road. Hindi po. Pero ang maganda doon, kasama natin si Lord. Amen. Kaya wag po tayong mapanghihinaan. And so, nobody is qualified to God's standards. Wala namang qualified Pero ang maganda doon, our calling will qualify us. Dahil may pagtawag tayo sa ating Panginoon, we are qualified. Not because we are perfect, not because we have the abilities, talents, and kung ano-ano pang merong katalinuhan na meron tayo. Naging qualified tayo simply because of our calling. Tinawag tayo ng Diyos, especially sa mga pastors, sa mga leaders. Na ipakita ko po sa inyo yung illustration. Doon sa first crossover po ng mga Israelites. So tinawag ng Lord si Moses, pinapabalik niya sa Egypt para ilabas niya yung mamamayan ng Diyos. Nung una ayaw ni Moses, pero kailangan niyang sumunod dahil ito ay utos ng Diyos. Nakinig siya kasama
na yung assistant niya, yung kanyang kapatid na si Aaron. And so they went back to Egypt at kinausap niya si Pharaoh at kung sangkatutak na mga plagues, salot ang naranasan ng Egypt dahil in the una ayaw silang paalisin, no? Ayaw silang payagan. Pero nanatili pa rin yung kung ano ang gusto ng Diyos, kung ano yung kalooban ng Lord, ihinder mo man, tutuparin pa rin niya. Gagawin pa rin niya yon. So nakalabas ang mga mamamayan ng Diyos, they crossed the Red Sea, which is very impossible, napaka-imposible na mangyari yan, na mahati ang dagat. Only God can do that. Why? Because may plano ang Diyos na kailangang mangganap at kailangang mangyari sa buhay ng kanyang mamamayan. And the same thing with us. May mga Red Sea man sa buhay natin. May mga giants man sa buhay natin. But the Lord, i-clear na yung way mo. Sandali, excuse me lang, dadaan ang anak ko. Excuse me lang, mga balakid sa buhay, tumabi kayong lahat dyan, dadaan ang house of prayer. Diba? Amen. Ay nako, mga tulog yata ang house of prayer. Pag po tayong tutulog-tulog, maiiwanan ka sa Red Sea. Gusto mo ba yon? Hindi. Okay, so nakatawid na po. Nakarating na sila sa wilderness. At dito po sa wilderness, grabe po ang challenge na pinagdaanan ni Moses. Bakit po? Diyan naranasan ni Moses yung tigas ng ulo ng mga tao, wala silang ginawa kundi magreklamo. Why? Because in the wilderness, you are not yet in the promised land. Andyan sa wilderness, nakaranas sila ng gutom, nakaranas sila ng uhaw, nakaranas sila ng kung ano-ano, pero hindi kailanman nagkulang ang Diyos sa kanilang buhay. Nasa ilang man sila, nasa disyerto man sila, but the Lord provided for them. Amen. And so, in that journey, sila po ay ginabayan ng Diyos sa pamamagitan ng pillar of cloud by day, dahil para hindi sila mainitan, ginawa ng Diyos, ginawa niyang payong ang clouds para maingatan ang kanyang mamamayan. At pagdating naman sa gabi, pillar of fire, dahil sa disyerto, malamig, so kailangan mainitan ang kanyang mamamayan. You see, the Lord, how God cares for His people. No, kahit nasa disyerto ka, nararanasan mo pa rin yung kamay ng Diyos. Ganyan po ang naranasan ng mga Israelites. Now, let's go to the second crossover. Itong second crossover, ito na yung panahon kung saan si Joshua na, yung kanilang leader. At kailangan nila ulit dumaan sa wilderness. At sa wilderness na yan, tatawirin ngayon nila yung Jordan River. And you know what? If God did it in the past, He will do it again. Amen. Anong nangyari sa Jordan River? Tumigil yung flow. Hindi muna dumalo yung tubig. Sandali lang. Dadaan ang aking mga mamamayan. Amen. Grabe, no? Ay, nako, nakaka-amaze lang talaga si Lord. No? Bakit? Kasi pupunta na sila sa lupang pangako. And you know what? Dito naman, when they reach the promised land, alam nyo ba, na the Ark of the Covenant, yun ang nauuna lagi. Why? Because the Ark of the Covenant, yun yung presence ng Lord. Yan yung presence ng Lord. So sabi ni Joshua sa Joshua 1:11, pass through the camp and command the people saying, prepare provisions for yourselves for within 3 days, you will cross over this Jordan to go in to possess the land which the Lord your God is giving you to possess. Alam niyo po, sa pagiging Kristiyano natin, born again na tayo, pero hindi pa tayo nagbe-breakthrough. Hindi pa tayo nandun sa promised land. Punong-puno pa rin ng mga struggles. Sino dito may mga challenges in life? May mga struggles pa po ba tayo? I'm not only talking about finances. Ang dami mga struggles in life. Hindi maayos na pamilya, magulo, nag-aaway-away, may sakit, may karamdaman, kung anong mga problema. You know what? Itong mga problema na to, I'm not saying that you ignore it, pero since nag-cross na tayo from 2024 to another year, 2025, I suggest na iwanan po natin yung mga struggles na yan para makapag-breakthrough po tayo. Amen?
Kasi kaya minsan nahihirapan po tayo kasi dala-dala natin eh. No, tumawid na tayo ng 2024. Yung problema pa rin natin, bit-bit natin. Kaya hindi tayo makausad. Tama po ba yun? So, if we want na mag-breakthrough tayo, if we want to experience our promised land is a land of joy. Our promised land is a place of victory, a place of fulfillment, a place of abundance, a place of security. We have to cross over. Amen. The worst tragedy in life is not dying. The worst tragedy in life is living without a purpose. Nabuhay ka na, hindi mo magawa or hindi mo ginagawa yung pinapagawa ng Lord sa'yo. Dapat yung purpose na yan, magawa mo habang ikaw ay nabubuhay dito sa mundo. Pwede bang sabihin natin sa ating katabi, may purpose ka kapatid. Hindi po, sabihin nyo sa katabi nyo, huwag po sa akin. Sige, may purpose ka kapatid. Amen. May purpose po. Hindi po inayaan ng Lord na ipinanganak lang tayo para mag-exist. That is not the plan of God. Hindi purpose ng Lord, pinanganak ka, parang wala lang, walang direksyon sa buhay, or you don't know where you're going. No, hindi po. Alam niyo po ba yung unang crossover natin bilang tao? Ay yung panahon na kung saan ipinahayag sa atin ang ebanghelyo at ibinigay sa atin ang salvation. Why? Paanong crossover? From darkness to light. From sinful life to righteousness and holiness. Tama po ba? From the world to heavenly, yung mga plans ng Lord. Yung mga heavenly plans ng Lord. Ngayon, ano yung second crossover po natin? May pangako ang Lord. Pero you have to pass the breaking. Kailangan mong pagdaanan yung mga pagdudurog na yan sa puso. No, may mga challenges in life, napakasakit. Pero kailangan mong pagdaanan yun. Dumaan ka lang. Magtiwala ka kay Lord, makakarating ka din. And you will experience your breakthrough. Amen. How many of you want your breakthrough? Trust God. Amen po. Magkakaiba man tayo, pero as a congregation, I believe na meron din pinapagawa ang Diyos sa atin. And we need to, ano man yung mga challenges sa pinagdadaanan natin, daanan natin yung breaking na yan para mag-breakthrough. Now, may mga importanteng principles po na ating pag-aaralan para maging successful tayo na mag-crossover. Unang-una, godly leaders. Joshua, he was a godly leader. Nung panahon na si Moses ay buhay pa, and Moses would speak to the Lord, talk to the Lord doon sa tent of meeting, at si Moses tapos na siya makipag-usap sa Diyos, pero si Joshua, he would stay in the tent. Mag-i-stay pa rin siya. No wonder siya yung pinili ng Diyos because he desired the presence of God. So we need godly leaders. Ano po? Nakukuha po natin? We need leaders who will lead the passage and motivate the people to action. Kasi kailangan yun. No, may plano ang Diyos sa atin as a congregation, godly leaders ang kailangan. So ano yung mga qualifications doon? Spirituality of the heart. Maganda ang ugali. Yung dinidesire niya yung lagi yung presence ng Lord. Scholarship of the head. Ibig sabihin, may nag-iisip siya. Dapat may utak. People will follow the leader hindi dahil sa karisma, kundi dahil alam niya ang ginagawa niya at alam ng tao na nangungusap ang Diyos sa kanya. Tama po ba? Susundin niyo ba ang isang leader na hindi niya alam ang ginagawa niya? Example, sasakay kayo ng jeep. Ano po? Sabi sa driver, Manong, saan papunta to? Sagot ng driver, hindi ko nga alam eh. Wala akong direksyon. Naliligaw ako. Sasakay ka ba? Of course not. Right? Hindi ka sasakay sa isang jeep. Now, yung driver, hindi niya alam kung saan siya pupunta. The same principle. Si Joshua, meron ng word ang God sa kanya. Meron ng leading. Sa atin din,
as a congregation, meron tayong pastor that will lead us. Amen. Okay, what else? Skillfulness of the hand. Ano yung ibig sabihin po nito? Dapat masipag, nakikita sa gawa ang kanyang sinasabi. So all these three together, people will follow you not only because they love you, but because they know you know where you're going. Amen. Di ba po? Maganda nga ang ugali, hindi mo naman alam saan pupunta. Diba? O di kaya alam mong pupunta, masipag siya, masamang ugali. Hindi rin maganda. So all this should go together. Spirituality of the heart, scholarship of the head, skillfulness of the hand. Now, let's move on. Supportive workers. Kung kanina, godly leaders, ito naman, supportive, sabihin natin, supportive workers. Alam nyo yung sinabi niya na prepare, ni Joshua, hindi niya sinabi yun sa sarili niya, magpiprepare ako. Hindi ganon. Nung sinabi prepare, this is for the people. This is for the workers. We need supportive workers who can assist the pastor and leaders in the ministry of the church. Hindi ho pwede. Hindi makakarating doon sa promised land, doon sa ipinangako ng Diyos, kung si pastor lang o yung mga leader lang ang kumikilos. Kailangan supportive. Kailangan supportive workers. Yung strong support, servant spirit, hindi bossing, no? Ano man meron sila, they will always share, to one another. Andun yung support talaga. Kailangan po yun. Hindi po nakarating ang mga Israelites sa promised land, si Joshua lang, yung mga worker lang, hindi po. All of them, no? Supportive workers. Number 3, active saints. Pag sinabi po natin, yan, possess. Andyan na yung tinake over na nila. Active saints, kapag sinabing saints po sa Bible, this speaks or this, nagpapatukoy po ito sa mga mananampalataya. Alright? Sa mga believers. So active saints, we need members who will actively participate in transforming the vision into reality. May binigay ang Diyos na vision. Merong supportive na workers. Pero yung mga saints naman, tutulog-tulog. Walang ginagawa. Pero alam niyo po, sabi sa Philippians 1:1, to the saints in Christ Jesus which are at Philippi, with the bishops and deacons. So 3 categories ang sinabi doon. May leader, may worker, may member. So for us to take over, lahat ng mga principles na yan na nabanggit, kaya sila nag-crossover. Kaya po sila nag-take over dahil ginawa nila ito. And kung ginawa ng Lord itong mga principles na to in the past, we can do it again. Amen po. So ano yung una na pwede natin gawin for us to take over? Number 1, the worn knee. Pag sinabi mong worn knee, sino po dito kinakalyo na ang tuhod? Sino po dito kinakalyo na ang tuhod? Hindi dahil kakalinis, kakawalis, na yumuyuko ka dyan. Kinakalyo na ang tuhod dahil sa pananalangin. Amen po? Kahit anong galing mo as a leader, as a member, as a worker, kung hindi ka naman babad sa prayer, wala din po. Ibig sabihin, nakabase ka lang doon sa wisdom na meron ka. A prayerful church, ito sinasabi lagi ni Bishop, a prayerful church is a powerful church. Kapag ang church ay nananalangin, si Lord ang kikilos sa buhay natin. Pero kapag ang church ay nag-aaway-away, nagko-complain, tamad, walang ginagawa, nothing. Do we expect na kikilos ang Diyos sa buhay po natin? Do we expect na magbe-breakthrough po tayo? Wala po. Kaya kailangan po yan. Power of intercession. No? Naalala niyo po si Moses, si Aaron, tsaka si Hur. Di ba ito yung time kung saan sila po ay nakipagdigma sa mga Amalekite, si Amalek. So anong sabi ni Moses, ni Aaron, tsaka ni Hur? Sabi ni Moses, tara, punta tayo dun sa top of the hill, sa tuktok ng burol. Doon tayo, at itataas ko ang aking tungkod, sabi niya. At alam niyo po ba, sabi sa Bible, dun sa scripture na to, sabi niya, when Moses held up his hand, Israel prevailed. Kapag nakataas daw ang kamay ni Moses, ang mga Israelites, nananalo sila.
Pero kapag binababa niya ang kanyang mga kamay, natatalo sila. So itataas niya ulit, mananalo ulit sila. Pag binababa niya, natatalo ulit. Dumating na yung time, pagod na si Moses. Anong ginawa ni Aaron tsaka ni Hur? Itinaas yung kanyang kamay at nanalo ang mga Israelites. Habang si Joshua nagipaglaban, nakataas ang kamay ni Moses, kasama si Aaron, kasama si Hur. It's the same thing, because our battle is not flesh and blood, but by against spirituality. Dapat tayo po talagang grabe yung pananalangin. Parang si Nanay Let, intercessor, nananalangin. Lahat po tayo, no? Dapat maging habit po natin yon, maging lifestyle natin that we always pray. Kasi kapag may mga problema tayo, may mga challenges tayo, pero hindi natin ito idinudulog sa Diyos, wala pong mangyayari. We will only depend on our abilities. Kaya po grabe ang tindi ng struggle. No? So we have to learn to go to God, in prayer. Alright? So wag po nating ini-neglect yung ating mga prayer meeting, mga intercessory, yung mga schedules po natin. These are not simple ministry. Hindi po ito yung inilagay dahil wala lang schedule ang Friday. No? Inilagay ang intercessory meeting para ang mga mamamayan, ang congregation ay manalangin. Okay po ba? Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, dapat lahat po tayo. Amen po. Number 2, lock arms. The lock arms, pag sinabi yung lock arms, di ba ganyan? Tulong-tulong sila. Dito sa lock arms na to, sa Exodus 24, sabi doon, then, sabi ni Moses, nung binasa niya yung salita ng Diyos, alam mo ang response ng mga tao? We will do and obey all that the Lord has commanded. Susunod kami, makikinig kami, gagawin namin lahat ng iniutos ng Diyos. Sana ganun din po tayo. Amen? The mystery of communion, the mystery of unity. Spell nyo nga po ang unity. Spell unity. U-N-I-T-Y. Hindi sinabing U-N-U-T-Y. Hindi sinabing I-N-I-T-Y. Ang sabi niya, U-N-I-T-Y. So, unity. Wala namang unity kung mag-isa ka lang eh. Nangyayari ang unity pag marami nagtutulong-tulong. Tama po ba? Right? So, kahit gaano kalaki, gaano kabigat, gaano katindi yung trabaho na kailangan gawin, kapag mag-isa ka lang as a leader, mahirap. Hindi mo ma-accomplish. Pero kapag united, magtutulong-tulong, madali at mas magaan po ang trabaho po natin. Naalala niyo po, alam niyo yung aircon na lang natin, yung ating, yung mga projects po natin. Kapag mangingilan-ilan lang po yung tutulong dyan, mabigat ang load. Pero kung lahat magpa-participate dyan, mas magaan, mas mabilis. The same thing na ibigay na ni Pastora Girlie noon, ng ating pastora, na meron po tayong church project, church building project. Paano po tayo magkakaroon ng church building project kung mangilan-ilan lang po yung nagpa-participate? Ilan-ilan lang yung tumutulong, walang concern. Diba? Same load dapat tayo. We are one congregation. So kung ano yung sinabi ng Diyos, ibinaba ng pastor, dapat lahat po tayo tulong-tulong papunta doon sa destination po natin. Plano ng Diyos sa buhay natin. Alam niyo po ba yung breaking the 200 barrier? Na-share na ni Bishop ito before, yung breaking the 200 barrier. Alam niyo po ba, according sa statistics, 85% ng mga churches all over the world ay hindi po lumalampas sa 200 na attendance every Sunday. Look around us. Lumampas na po ba tayo sa 200? This is not to insult anyone or a pastor. Pero bakit hindi natin malampasan yon? Kasi isa, may 2 leader, 3 leader na kumikilos lang. The rest, wala. So para malampasan natin yung 200 barrier na yan, everybody should take their part, right? Imagine nyo po, ilan tayo ngayon? Kung lahat tayo na nandito ngayon will invite one soul, one person next Sunday, puno ito. Tapos. Amen po ba?
Nakita po natin yung logic. Kanina din po sa first service, sabi ko, look around you. May 200 ba tayo? Wala. Bakit? Because not everybody is doing their part. May isang nag-invite, dalawang nag-invite, isang family. Wala na. The rest, mag-aantay na lang. A Sunday service, regular service. Nakuha niyo po? Para mag-breakthrough tayo, para makarating tayo dun sa pinapagawa ng Lord natin. Paano tayo magkakaroon ng church building project kung 10 lang yung tumutulong? Kung worth magkano yan? 10 lang ang magtutulong-tulong. Kaya ba? Kaya ba? Hindi. So dapat lahat tayo will take their part. Amen po ba? Amen po ba? Alright. So na po tayo. Kailangan we follow these principles kung gusto po nating maranasan ang breakthrough. The same thing din po sa tahanan natin. Kung isa lang ang kikilos ng trabaho sa bahay, ngarag na si nanay. Pagod na si tatay, hindi pa tapos ang trabaho. Kailangan lahat, everybody will take their part. Amen po. Number 3, trained ear. Pag sinabing trained ear, you hear the hearts of men. No, yung consideration. This was the time wherein si Moses po nakikipag-bargain na kay Lord. Imagine mo si Moses nakikipag-bargain kay Lord. Bakit? Kasi ang mga Israelites, ang tawag nga ni Lord, stiff-necked people. Pag sinabi mong stiff-necked people, anawat. Di ba? Tama ba? Tama ba pangkasinan ko? Anawat, hindi sila makabend. Ibig sabihin, hindi sila nakikinig. Kahit ilang taon na ang sinasabi, ilang dekada na sinasabi ng Lord, hindi pa rin sila nakikinig. Kaya sabi ng Lord sa kanila, sige na Moses, pumunta na kayo sa promised land. Pumunta na kayo. Pero hindi ko kayo sasamahan. Kasi ang titigas na mga ulo nyo. Baka along the way, mapatay ko pa kayo. Kaya nung nabasa ko yun, sabi ko, grabe si Lord. No? Sobrang tigas na mga ulo ng mga Israelites. Sabi niya, baka maubos kayong lahat. Pero sabi ni Moses, Lord, please naman. Lord, alalahanin mo yung pangako mo kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. Ano to Lord? Inilabas mo sila sa Egypt, tapos papatayin mo lang sila? Mawawala lang sila ng ganun? Di nakita ng mga Egyptians na yung Diyos nila hindi totoo. Kaya sabi ni Moses sa kanya, Lord, please naman. Pero grabe si Lord, kahit ganun katigas ang mga ulo ng mga tao, si Lord nakikinig pa rin siya sa puso ng leader. Sana tayo din marunong din po tayong makinig. Amen. Marunong tayong makinig sa Holy Spirit at marunong tayong makinig sa pastor. Hindi inaaway ang pastor. Sinusuportahan, pinapakinggan. If we listen to the Holy Spirit, therefore, dapat i-apply din po natin sa buhay po natin yan. John 10:27, my sheep knows my voice, and they follow me. Wala naman tayong tupa, di ba? Example na lang, aso. Yung aso natin, pag tinawag na, Woody, Woody, di ba lalapit siya? Kung tinawag siya ng kapitbahay, sa tingin nyo lalapit? Hindi yun lalapit. Bakit? Sino ka? Ikaw ba ang master ko? Ikaw ba nagpapakain sa akin? Ganun ang isipin ng aso The same principle. Makikinig tayo kasi alam natin ang boses ng Diyos. Amen po ba yun? Amen? Sabi sa Hebrews 13:17, obey your leaders and submit to them, since they keep watch over your souls as those who will give an account, so that they can do this with joy, not with grief, for that would be unprofitable for you. Alam niyo po ba, ang daming mga nagkakasakit na pastor, hindi dahil may problema sa bahay. Minsan, sa church. Minsan, inaaway ng mga leaders, inaaway ng mga elders, inaaway ng mga deacons. Ang daming complain ng mga It's not that we don't care. It's not the pastor doesn't care. It's just that the load is so heavy. Minsan, ang congregation, mag-a-adjust lang tayo sa isang tao. Tama ba? Pero ang pastor nag-a-adjust sa marami. Kasi maraming ugali, maraming character, maraming personality. Hindi balanse, right? So, ang pinapakita dito, we have to have trained ears na marunong makinig. Number 4, the thirsty heart.
The thirsty heart, ito yung process kung saan you desire, you have the hunger and thirst for the presence of God. Anong sabi sa scripture? Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Right? Lagi ka, andun yung desire mo to love God, to enjoy the presence of God. Lagi kang uhaw sa presensya ng Diyos. Lagi kang uhaw sa salita ng Panginoon. Sino po dito? Every day you are reading the Word of God. Every day you are praying. May kausap lang ako kanina, sabi niya, alam mo, Pastora, nakisabay po ako dun sa sinabi po dito ng mga pastors. Na January 1, magsisimula sa Genesis chapter 1. Diba? Sabi niya, Pastora, 2 chapters lang yung kaya kong basahin. Pero okay lang yun. Ang importante, ginawa niya. Nakisabay siya. Nakuha po ba natin yun? Kasi hindi ito biro-biro. Binaba ni Bishop, ibinaba ng ating pastora, then as a congregation, dapat gawin po natin yun. Nakikinig tayo at ginagawa po natin. Isinasabuhay po natin. So thirsty heart. Ngayon sabi ng Lord kay Moses, sige na, pumunta na kayo. Pero hindi ko kayo sasamahan. Pero si Moses hindi pumayag. Sabi niya, Lord, total hindi naman ako makaka-crossover eh. Hindi naman na ako makakarating doon kasi may consequence yung pag-disobey niya kay Lord. So sabi niya, Lord, kung hindi mo rin lang naman kami sasamahan, hindi na lang kami pupunta. Dinisar niya, Lord, please, let me see your glory. Show me your glory, Lord. Diba? And alam niyo ba, kapag sabi nga sa Bible hindi ko pwedeng gawin yan, Moses, mamamatay ka kapag nakita mo ako. Pero Lord, show me your glory. I want to see your glory. Kaya si Lord ang gumawa ng paraan para makita niya, maipakita niya ang kanyang sarili kay Moses. Nakita na lang ni Moses, nakatalikod na si Lord. Pero habang si Lord ay tumatawid or dumadaan, nandun sa cleft of the rock si Moses, sabi niya, I am the Lord, forgiving, abounding in love to all who call to me. Right? Pinapakilala ng Diyos kung sino. That's the glory of God. The glory of God, it's that who He is. No? So dapat maging ganun po yung desire po natin. Nandiyan pa po ba kayo? Gutom na ba kayo? Konti na lang. Konti na lang po. Okay, number 5 na tayo. The controlled appetite. Ano pong ibig sabihin ng controlled appetite na to? Hindi po natin i-desire yung self-recognition. Ano man yung mai-boost natin, ano man yung mga accomplishments natin, ano man yung ibigay natin na participation, never ever expect recognition. Bakit? Kasi ito ay para sa Diyos. Hindi ito para sa pastor. Hindi ito para sa leader. We are doing the ministry for the Lord, not for anyone else. Therefore, let us not expect any recognition. No, hindi lang na-recognize, umalis na, nagtampo na. Hindi po ganun. Kasi we are doing for the Lord. Kay Lord lang lagi. Dapat mag-focus tayo lagi kay Lord. Kay Lord lagi. Kay Lord lagi. Ang dami mga challenges na yan. Ito, ganyan-ganyan. Yung ugali nito. Kay Lord lang mag-focus. Amen. Alright. Number 6, the clear vision. Kailangan malinaw yung kanyang paningin. No? Ito yung eyes of faith, yung perception niya. Alam niya ba na si Moses, nagpadala siya ng 12 spies na mga espiya doon sa Canaan, di ba? Anong report ng mga spies? Yung 10 ang report nila, hala, para tayong mga tipaklong na ang liliit lamang. Pero doon, grabe, ang dami mga giants, ang dami mga higante, hindi natin kakayanin, mamamatay lahat tayo dito. Pero anong sabi ng 2 spies? Nakita nila. They have eyes of faith. Nakita nila, sabi nila, wow, grabe. Grabe itong lugar na to. A land flowing with milk and honey. Hindi na nila pinansin yung giants. Hindi na nila nakita yon. Nakita nila, pero yung faith nila ang nakita nila. The possibility that when they cross over, when they go to the promised land, they will be living in abundance and prosperity and provision. Yan yung eyes of faith. Di ba minsan tayo, may pangako ang Diyos, pero natatakot tayong gawin is because baka hindi ko kaya, baka hindi ko maitawid, baka kung along the way may mangyari, sayang lang. Pero importante, meron tayong eyes of faith. Amen po. And lastly, intentional decision. Kapag nag-decide po tayo, dapat intentional. Ibig sabihin, you really intend to make it
to the promised land. You really intend na makarating ka doon. Kung meron kang goal in life, halimbawa gusto mong maging engineer in the future, then dapat intentional. Dapat nag-aaral ng mabuti. Dapat gawin mo yung proseso. Hindi man ganun kadali, pero makakarating ka pa rin dahil kasama mo si Lord. No, you have eyes of faith. Meron kang yung perception mo, nakikita mo na yung sarili mo enjoying the promise of the Lord. No, intentional decision. You have to be talagang seryoso ka about it. Hindi yung ningas kugon. Hindi yung ginawa mo ngayon pero bukas makalawa, hindi mo na ginawa. Amen po ba yun? Amen. So, let's move on. Before the crossover, bago po yung crossover, yung Ark of the Covenant, yan po yung nag-lead sa kanila. Going there. Hindi nahuhuli ang Ark of the Covenant. Yun ang nauuna. Ark of the Covenant. Why? Because it symbolizes the presence of God. Andyan yung presensya ng Diyos. You see? And now, after the crossover, anong nangyari? At dito na po tayo matatapos dito. Anong sabi dyan? The 12 stones of remembrance. Anong sabi? We must leave a great story behind. Sabi ni Joshua sa chapter 4 verse 7, these stones are to be a memorial. Maaalala ng mga tao to the people of Israel forever. Bakit? Kasi darating ang panahon, maraming makakakita ng mga bato na ito. 12, nagsinisimbolize yung 12 tribes of Israel. Na lahat sila nakatawid by the grace of God. Makikita ng mga tao, ikuwento nyo ito kung papaano tayo itinawid at ginabayan ng Panginoon noong mga panahon na tayo ay naglakbay mula Egypt hanggang sa lupang pangako. Bakit kailangan maglagay ng memorial? Bakit kailangan maglagay ng 12 stones? Kasi from time to time, anam ni Lord na tayo ay makakalimutin. Tama po ba? May mga panahon ba na nakakalimutan mo din si Lord? May mga panahon ba na nakakalimutan mong manalangin? May mga panahon ba na hindi mo nagagawang mag-pray? May mga panahon ba na hindi mo nagagawang magpasalamat sa Diyos? Malaki man o maliit na bagay na ginawa niya. Kaya nga sabi dito, pinapaalalahanan tayo ng Diyos. We must leave a great story behind. Something to remember na makikita ng mga susunod na generation. Alam niyo po ba, yung bawat medalya na natatanggap ng isang estudyante dahil nagtapos siya with honor, alalahanin mo na na-accomplish mo yan dahil sa Diyos. Sa bawat lisensya na natatanggap mo dahil pumasa ka ng board exam mo, alalahanin mo na ang lisensya na yan ay nagawa mo sa tulong ng Diyos. Sa bawat appreciation, sa bawat promotion na natatanggap mo, sana maalala mo na natanggap mo yan dahil sa Panginoon. Dahil kung hindi ka niya iningatan, kung hindi ka niya ginabayan, kung wala siyang ginamit na mga tao para matulungan ka, wala ka kung saan nariyan ka ngayon. So that is a reminder for all of us. May I remind each and every one of us again to always remember what the Lord has done for us. Kasi kapag ganun po, we will always be humble. Iisipin natin na nangyari ito dahil sa biyaya ng Diyos. Sinamahan ako ng Diyos. Alam niyo po ba yung word na legacy? Yung word na legacy, ito ibig sabihin long-lasting impact of a particular events or actions na nangyari in the past or sa buhay ng isang tao. Yung effect niya, yung outcome niya, yung byproduct niya, yung result niya, grabe ang tindi ng impact niya. And you know what? There's only one person I will say na matindi ang impact na ginawa niya sa buhay natin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Why? Nakinig siya sa Ama. Pwede namang hindi niya gawin eh. Sabi nga niya, Lord, kung pwede lang tanggalin mo tong cup sa akin. But not my will, but let your will be done. Nakinig siya sa Ama, ginawa niya. Sabi nga sa Hebrews, ginawa niya ito na may kagalakan sa kanyang puso.
At ginawa ng Lord ito a memorial, a remembrance for all of us, the great and wonderful love of God for you and me. Kaya sana, huwag niyong makalimutan yung sakripisyo ni Jesus sa buhay natin. From darkness to light. From sinful life to a righteous life. Amen po. That is yung sakripisyo ng ating Ama through our Lord Jesus Christ. Natanggap natin ang salvation dahil merong isa na nagsakripisyo at ginawa ang kalooban ng Ama. Kahit gaano kahirap, kahit gaano katindi, kapalit man ng kanyang buhay, ginawa pa rin niya para sa iyo. Ginawa pa rin niya para sa akin. And we have the freedom, we have the blessings na nararanasan natin ngayon because of the finished work of Christ. Sabi nga niya, not by works. Salvation is not by works, so that no man can boast. Wala kang maipagmamalaki dahil lahat ginawa ni Jesus para sa atin. Amen po. Kaya the same thing, brothers and sisters, as a church, we listen to God, we listen to our leader, we participate sa kung ano man yung pinapagawa ng Lord sa atin. And this year, expect that God will do great things if we will do it together. Amen? Tulong-tulong tayo. And the same thing din po sa buhay mo as personally, hindi ka iiwanan ng Diyos. He will never leave you nor forsake you. Amen. Can we all stand up? Shall we all stand up? And let's end this message sa song. Okay? Can I ask the team to please come up front? And let's just sing the song. Mawit tayo sa Panginoon. And we're gonna close in prayer. Hallelujah. Pwede ba? Let's be in the presence of God. Isipin natin, yes, may mga challenges ka sa buhay ngayon. May mga pagsubok kang pinagdadaanan. Pwedeng ito ay sa health, pwedeng ito ay problema sa pamilya, pwedeng ito sa neighborhood mo, pwedeng ito sa finances, ano man yung mga challenges na meron ka. Pero ang pangako ng Lord, sasamahan kita. Ang pangako ng Lord, ma-accomplish mo to, mapagtatagumpayan mo. In fact, sabi ng Lord, tapos na. All you have to do is that eyes of faith. Amen. Amen. Oh, thank you, Lord. God, we just trust in your word. Lord, magtitiwala kami sa inyong mga pangako, Panginoon. Hallelujah. Just close our eyes. Just be in the presence of God. Amen. Thank you, Lord. Sa'yo nagmumula kapayapaan, kabutihan, di kayang sukatin ang pag-ibig mo.
Panginoon, patuloy na kami po ay magtitiwala sa mga pangako mo. May mga pagsubok man, Lord, may mga hadlang man, Panginoon, sa dinaraanan namin upang makatawid, Lord God, doon sa lugar kung saan ipinangako mo. Pero Lord, naniniwala kami na kasama ka namin, O God. Hindi kami nag-iisa, O God. So Lord, I pray that you bless your people, O God. Ano man, Lord, yung journey na meron ang bawat isa, even as a congregation, ano man yung journey na iniligay mo, Lord God, sa puso namin, O God. Lord, we know and we believe na sasamahan mo kami, Panginoon. Pag-isahin mo, Panginoon, ang aming mga puso. Pag-isahin mo, Panginoon, ang aming mga isipan at layunin, Panginoon. At yun, Lord, ay Lord, masumpungan namin ang kalooban mo. Masumpungan namin at maganap, Panginoon, ang nais mo sa aming buhay. As a church, as individual, as a family. Lord, maraming salamat, O God. And we pray na patatagin mo ang aming mga pananampalataya sa kabila man, Lord God, ng mga challenges. Lord, hindi kami susuko, hindi kami titigil. Mananatili, Lord God, kang tapat sa aming buhay at pangahawakan namin ang inyong salita sa amin, O God. Lord, we honor you and we bring you back the glory, honor, and thanksgiving in Jesus' name. Amen, amen. Praise God, praise God. Tayo po ay makakaupo na. Praise the Lord. Sa oras na ito, tayo po magbibigay sa Panginoon. So, basahin po natin ng Malakay 3:10. So, alam naman po natin ito. So, bago natin basahin, alam ko yung iba nagpre-prepare pa. So, short lang na message. Alam nyo ba lahat po tayo ay, aside from nagbibigay ng tithes, nagbibigay din tayo sa government faithfully. Simula nung tayo gumagastos, nagtatrabaho, nagbibigay tayo faithfully sa gobyerno. Bakit? Kasi may kaltas na tax. So, ang tax, correct me if I'm wrong, 12%. Tama ba? 12 or 15%. So, yung sweldo natin, 15% doon, kaltas na. And faithfully, binibigay natin. Bakit po binibigay natin yung faithfully? Kasi sila, ang government po, ang naggagawa ng daan, naggagawa po ng mga establishment. Sa Panginoon din po, tayo po ay nagbibigay ng ating tithes and offering dahil tayo po ay nagbibuild ng kingdom ng Lord. Dahil po sa pagbibigay po natin, marami pong humahayo. At ang ating church po ay nagpapatuloy sa gawain dahil po tayo ay faithfully nagbibigay. At sa oras na ito, ay akin po kainaan ngayon na tayo po tumayo. At atin po itaas ang ating pong tithes and offering sa oras na ito at atin pong ipanalangin. Panginoon, salamat po Diyos dahil tunay nga Panginoon, Lord God, na higit pa sa amin po may naasahan ang ipinagkakalob mo sa amin. Higit pa sa pera, higit pa sa material. Ang buhay na ipinagkalob mo, O Diyos, na ibinigay mo sa amin ay sobra-sobra para kami ay magtamasa ng buhay na ganap at kasiyasiya. Lord, hindi mo lang kami pinalayo sa kahirapan. Hindi mo lang kami pinalayo sa sakit, kundi pinalaya mo kami sa kamatayan. Sa impyerno, Panginoon God, ay pinalaya mo kami, Panginoon. At mula sa kasalanan, Panginoon, ay pinalaya mo kami, O Diyos. At lumakad, Panginoon, na may kabanalan. Dahil sa iyo, Panginoon, ipinigay mo ang iyong buktong anak na si Jesus. And Lord, sa oras nito, Panginoon, Lord God, sa amin pong pagbibigay, Lord, alam mo po ang bawat pangangailangan ng mga anak mo. Alam mo po yung masuliranin, Panginoon, Lord God. And I pray, Father God, na kahit ano man ang mangyari sa amin, Lord God, Lord, kami po ay turuan mo na maging tapat, na magbigay ng aming ikabok, ng aming pong pagbibigay, Lord God. And Lord, I pray, sabi mo nga, Panginoon, sa Malakay 3:10, Lord God, iiwas mo kami, Panginoon, sa anumang mga dilubyo, Lord God. And I pray, Father God, na bawat kamay na maghuhulog dito, ay pagpapalain mo, O Diyos, ang amin pong magawa, Lord God. Pagpalain mo ang aming pag-aaral, pagpalain mo ang aming trabaho, ang aming negosyo, ang aming ministeryo, ang lahat ng meron kami, pagpalain mo, Lord God. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo magbigay sa Panginoon.
nangako na po sa ating pakabat. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating online GCash and CIMB account, acceptance of tithes, offering, and pledges. Please indicate na lang po kung para saan po yung amount or yung breakdown po ng details if ever na more than one pa po yung allocation nun. Of course, our anointing and worship service this coming Friday po will be a special Friday. Dahil ito po, apart from it's an anointing and a worship service, worship night din po natin yan. Ayan. So pwede po bang pakisabi sa inyong katabi, kita-kits tayo sa Friday! Ayan, alam nyo po, ang ganda po na nangyari last year. Nagkaroon din po tayo ng same event last year at na-enjoy po natin ang presence ng Panginoon. So we encourage everyone na umattend at sabay-sabay po tayong ma-flood, to be flooded by the presence of God. Amen? Amen. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating aircon and MediaTek project. Extended po yan. Gaya po ng sinabi ni Pastora Kelly kanina, we need supportive workers. Kaya church, nangangailangan po na matapos ang project na to. We welcome any amount. And of course, kung gusto niyo po mag-recommit sa project natin, you can just approach Pastor Israel or Ate Shay to recommit po for another slot. Ayan. At meron po tayong mga first time. Pwede ko po bang makita na tumayo si Sister Chanel Montemayor? Montemayor. Hi, Sister Chanel. Meron pa po ba? Invited by Brother Kurt Maramba. Ayan, church, alam na po natin in 1, 2, 3. Welcome! See you next Sunday. Mag-invite ka din. Uy! Ayan, dadako naman po tayo sa ating favor confession. Tayo po lahat ay tumayo. Amen. I-declare po natin ang ating favor confession. In 1, 2, 3, in the name of Jesus, I am the righteousness of God. Therefore, I am entitled to covenant kindness and covenant favor. The favor of God is among the righteous. The favor of God surrounds the righteous. Therefore, it surrounds me everywhere I go and in everything I do. I expect the favor of God to be in full manifestation in my life. Never again will I be without the favor of God. It rests richly upon me. It profusely abounds in me. I am a part of a generation that experiencing God's favor, immeasurably, limitlessly, and surpassingly. Therefore, the favor of God produces supernatural increase, promotions, restoration, honor, increased assets, greater victories, recognitions, prominence, preferential treatments, petitions granted, policies and rules changed, and battles won in which I do not have to fight. The favor of God is on me and goes before me. Therefore, my life will never be the same. This is the year of God's favor in my life. That is the favor of God. In Jesus' name, amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Patuloy nating tanggapin ang bendisyon at pagpapala ng ating Amang nasa langit sa ngalan ni Jesus na ating Panginoon, tagapagligtas at kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo.
Maraming salamat, Panginoon, sa iyong bendisyon na amin pong patuloy na tatanggap mula po sa inyo, Panginoon. At salamat, Lord, sa iyong salita, Panginoon, nagagabay sa amin muli sa pagpasok, Lord, ng buwan ng February, O God. We thank you, Lord God, na alam namin, Panginoon, sa aming pong pag-crossover, O God, nandyan lagi ang katagumpayan dahil ikaw ang aming kasama at salita mo ang aming gabay. At hiniling namin patuloy ang iyong kapangyarihan, ang iyong presensya, Panginoon, Lord, na hindi kami iwanan, Panginoon. At dahil ito ang aming lakas, ito ang aming proteksyon, Lord, Panginoon, at ito, Panginoon, Lord God, ang magbibigay ng katagumpayan sa amin. Pagpalain yung bawat isa, Lord, na sa aming pamilya, Lord, walang magkakasakit, Panginoon, walang mapapahamak, walang madidisgrasya, Panginoon, walang masasaktan. Dahil alam namin ang kataas-taasang Diyos ang siyang mag-iingat sa amin. Lord, protektahan mo ang aming sambayanan, Panginoon, at salamat, Lord, na pinagpala mo na ang bahay, tahanan, at lahat po ng aming pong kinasakupan. Maraming salamat sa pagpapala at bendisyon na amin na natanggap sa araw na ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless everyone, and shalom, shalom. Pwede bang magkabayan po tayo? Pakisabi po, God bless at nagtagumpay po tayo. Amen. Mga kabataan, magmano na po.